Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Showpoll.ph. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Punta tayo sa atin viral SOCMED for today, May 18, 2026. Mula sa official Facebook page ni BH Bernadette Herrera, or Bagong Henerasyon Party List, na may titulo na, ang boto ng Bagong Henerasyon Party List ay, no. Sa usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, tumandig ang Bagong Henerasyon Party List, sa pangunguna ni Congressman Robert Nazel, kasama ang 24 pang kongresista sa pagboto ng no. Alamin ang naging batayan at paliwanag sa naging paninindigang ito, panoorin ang video. Hello po mga ka-BH, noong May 11 po, dinesisyonan na po ng House of Representatives to impeach the Vice President with a vote of 257 for, 25 against, at 9 na abstention. Kasama po kami sa 25 na nag-no. Ang Bagong Henerasyon Party List through Congressman Robert Nazal ay madiing tumututol sa impeachment na ito against the Vice President. At gusto kong i-explain sa inyo bakit tumutol ang Bagong Henerasyon Party List para mapakinggan nyo or ma-explain ko ano yung no na explanation ni Congressman Robert Nazal. Number 1, pinagbigay diin niya that this is not a vote against accountability. Kami po ay naniniwala sa accountability. Kaya gusto nga po namin, sana yung flood control magkaroon ng hearing, yung 18 Marines magkaroon ng hearing. Because if we truly are for accountability, wala dapat pinipili kung sino ang ating iimbestigahan sa House of Representatives. Dapat pantay-pantay para sa lahat. Kung accountable tayo, kahit sa maliit, lalo nang dapat sa pinakamalaki na pagkakasala sa misuse of public funds. Ito pong boto namin ay hindi boto against accountability. Hindi rin po siya boto dahil kami ay para kay Vice President Sara. No, ito po ay boto because of the Constitution. To fight for the Constitution, due process, at hindi dapat gamitin ang impeachment as a political weapon. Imagine the Vice President was voted upon by 32 million people. At ang impeachment is the gravest constitutional remedy against an elected official. At dahil siya ay gravest, there must be credible evidence before we impeach someone. Hindi naman sapat ang duda lang. Hindi sapat ang haka-haka o ingay lamang. Lalo namang hindi sapat dahil ayaw mo lamang siyang maging presidente ng ating bansa. The complaints must stand or fall on its own allegations and supporting documents. Yet, several affidavits, reports, and alleged findings yung present during the hearings, yung AMLC reports, yung NBI findings, at even the COA decision itself, hindi po siya attached sa original complaint. Ito po ay nakuha lang namin during the hearing. So it seems the evidence was later obtained to cure the deficiencies of the complaints. Yun pa lang, hindi ko alam kung nakikita niyong tama. Kasi dapat, kung sigurado kayo sa complaint, dapat naka-attach na lahat ng ebidensya niyo dun pa lang sa umpisa. This is a very dangerous precedent. Ang dali na pala mag-file ng impeachment, total kukuha na lang naman pala ng mga ebidensya during the hearing. Then, this can be weaponized against any impeachable officer. Delikado po yun. Hindi po tayo pwedeng bare allegations. That is not due process. That is going to be a fishing expedition. Okay, isa-isahin natin ang articles of impeachment. Ang unang article of impeachment ay tungkol sa confidential funds dahil ang COA ay nagbigay ng notice of disallowance 73 million at 375 million disallowances. Ano nga ba ang notice of disallowance? Ang notice of disallowance may nakitang excessive, unnecessary, irregular dun sa expenditure. Pero normally, pag hindi lang naiintindihan ng COA, kaya sila susulat sa public officials, tapos ibibigay at ipaprovide na ng mga opisina yung documents na to. At normally din, ang tagal bago lumabas ang finality ng notice of disallowance. Kaya nakakagulat, for the first time, ang bilis ng efficiency ng COA pagdating dito. Sana sa lahat din ng opisina, ako'y matutuwa kung ganito kabilis ang pagdedesisyon sa lahat ng kasong nakabinbin sa Commission on Audit. Sana hindi namimili kung ano ang bibilisan at ano ang tatagalan. But anyhow, ano nga ba ito? Sabi mismo ni Gloria Camora ng Commission on Audit,
She confirmed during the hearings that there were no findings of misuse. Uulitin ko there were no findings of misuse under the COA decision cited. She confirmed that the release of confidential funds passed through proper approvals, including the Office of the President, the DBM, and more importantly, the COA decision is not yet final. Meron din hong bang nakasabi, although I know na sabi nga po, lininaw po niya ng ating chair na let's wait for the copy, yung talagang official copy of the decision, although you have it already, but we want really yung pinaka-official in the sense na nandyan yung hard copy. Ay natatandaan niyo ho ba kung sa decision na yan ay may nakasabi doon na mali talaga yung paggamit ng mga confidential funds sa OVP? Hindi alinsunod sa circular, sa joint circular. Madam Chair, it's... sandali lang po ulit. Hindi sa mga tamang gamit ng confidential funds as prescribed under the joint circular. Nakalagay po, in this case, the accomplishment report on the utilization of confidential and intelligent funds, the DEPs and the certification submitted failed to comply with the guidelines and conditions set forth under the joint circular po. Tama rin po ba ang isipin na kapag sinabing failed to comply with the requirements or the, the requirements of the joint circular is there is a misuse of the confidential funds? Kasi tamang paggamit. So kung hindi tama yung paggamit, then there's misuse of the confidential funds. Tama po bang interpretasyon yan? There is no such indication dito sa joint as a decision po. It's just that hindi po nag-comply with the joint circular Kaya po. nga po, kung hindi nag-comply ng joint circular, and the joint circular in a specific section enumerated the various uses, the legal uses of confidential funds. Di ho ba? I can only quote po kung ano yung nakalagay sa decision. Ito po ay pwede pang i-appeal sa Korte Suprema, lalo na kung nakikita nating nagkaroon ng grave abuse of discretion dito sa desisyon na to. Katulad nga ng sinabi ko, bakit ito? Parang sobrang bilis, lumabas ka agad. Kahit na sinabi nila, there was no proof of misuse. Medyo nalilito rin po ako doon sa bagay na yun. A notice of disallowance is an audit action. It is not automatically corruption. It is not automatically theft. And it is not automatically an impeachable offense. At dinagdag doon ni Kong Robert, dito nga sa Kongreso, liquidation by certification lang tayo. You take our word for it. Every time we certify, ito ang ginastos namin. Pero kami rin sa Kongreso ang magsasabi, uy, hindi corruption yan E-follow ang Facebook ni BH Bernadette Herrera, at suportahan ang bagong henerasyon party list. E-click ang mga link sa description box. At yan ang ating latest viral SOCMED update for today. Paki-like at share ang video at huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang notification bell for more viral SOCMED updates at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Magandang buhay sa lahat. Shukran.